some of the passage. So, again, the letter is addressed to the elect exiles. Ibig sabihin po ng elect exiles, ito po yung mga mananampalataya na wala doon sa kanilang mga lugar. Or, as you know po kasi, yung Roman Empire during that time, napakalaki. Sabot niya halos lahat ng Europe, halos lahat ng Middle East, portions of Africa, portions of Central Asia, ganoon kalaki ang Roman Empire. And during that time, even in Asia Minor, so basically, ang kausap ni Apostol Pedro dito ay yung mga Kristiyano na hindi Hudyo. Okay? So sila yung mga galing technically, mga Griego, mga Arabo, so sila na yun. Pinapatugpulan sa letter. The letter was during the period of persecution against Christians in the Roman Empire. Bakit pina-persecute yung Christians during this time? I do believe nasa design text nila. So si Nero, nasunog yung Rome, the Great Fire of Rome, isinisi niya ito sa mga Kristiyano for many reasons. Gusto kasi ni Nero na magkaroon ng Neropolis. Okay, so parang Acropolis, Neropolis. Isang malaking great city, city country. So, isinisi niya sa mga Christians. So, nagkaroon ng persecution sa mga Christians. So, yung pagkakasulat ni Paul dito, evident yung suffering. Kasi nga, tulad nga ng pagkakapaliwanag ni Pastor Mo, nakulong si Paul, nakawala, ay si Pedro, nakawala, at sulat ito. Things, yung nilalaman, actually, as we go through it, yung Peter, yung tema na sinulat ni Pedro, ito po sa holy living, perseverance, of course, yung suffering, yung identity natin bilang believers, sino ba tayo? Kasi importante yun eh. Tulad nito, bakit ba tayo nagtitipon? Diba? Bakit merong exclusive group para sa atin? Kasi meron tayong shared identity. Parang sa eskwelahan, di ba? Yung no ID, no entry. Kasi yun yung shared identity niyo na tayo estudyante lahat ng eskwelahan. So, also, although this was a time of suffering, katulad ni Apostol Pablo, si Pedro, hinimok din yung mga Kristiyano na maging submissive sa government. Hindi ito yung basta susunod lang, but to actually obey the government dun sa mga bagay na moral naman na pinapatupad ng gobyerno. So, at saka yung point natin in the future, ano ba yung, bakit ba naman hindi nadanas itong mga bagay na ito? Pinaliwanag ni Pedro. Let's go ahead. So, during this time, it was also great encouragement na sabihin ni Pedro na we will all suffer, pero we will all persevere. So, because of that, pinakilala ni Pedro yung redemptive word ni Christ. Ano ba yung sinasabi ni Pedro dito sa kanyang mga sinulat na hindi ka nanatiling ganyan at hindi ka dapat nanatiling ganyan bilang isang mananampalataya. Parang yung mga bibigyan, di ba? Natuwa tayo, yun sila. Pero kung 7 years old na sila, ganun pa rin ang itsura nila. Natuwa yata yun. So yun yung sinasabi, may emphasis dito si Pedro, na yung sufferings, yung persecution, yung mga bagay na challenges na dinadaanan sa atin. Actually, kung sa mga unang passages, yung sufferings na ang equivalent is actually diluvyo. Diba? Yung deluge, yung parang buhos ng lahat ng problema. Yun yung pagkaka-describe niya. Na sinasabi ni Pedro na meron itong benefit sa atin bilang mga mananampalataya. So, binigyan niya tayo ng practical guide for Christian living. Diba? Hindi lang ito subject sa eskwelahan. Pero ito talaga yung mga isinulat ng mga apostol para ma-appreciate natin yung pananampalataya natin. Bakit ba natin dinadanas sa mga bagay? So, I would like also to emphasize kasi may isang word na sige po yan.
Meron isang word na mention yung exile. Uh, Actually, yung word na exile was actually prevalent sa first five books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. From the time na nagkasala si Eva at Adan, considered na exile ang tao sa presensya ng Panginoon. So, ibig sabihin, ano ba yung exile? So, sa modern translation ng exile, ito yung mga persahang inaalis o persahang kang umalis dun sa tinitirhan mo dahil sa kung ano mang problema. Walang direct equivalent to exile sa Tagalog bakwit. Diba? Sa salita ni evacuees, diba? Bakwit ang tawag natin because of gera, calamities, and so on and so forth. Doon sa word na exile, ito rin yung pagpapakita ng cycle, yung paikot-ikot na nangyayari sa bansang Israel. Diba? Abraham, Noah, Abraham, Moses, lagi sila nag-disperse. Noah itself, diba? Para namamatay lahat na hindi sa ark mo, diba? So, na-displace sila, napunta na naman sila sa ibang lugar, and so on and so forth. Si Joseph, diba? Napunta sa Egypt, nagkaroon ng malaking grupo ng mga Hudyo doon na kailangan mag-exile paalis. Pumunta sila sa Promised Land, na-exile sila, bumalik, na-exile ulit, bumalik. Diba? So, cycle yun. Hanggang ngayon, gano'n ang nangyayari sa Israel. Diba? Before World War II, technically, halos na hindi naman existing ang mga Hudyo, pero they're already a minority dun sa Israel noong panahon na yun. Nagkalat na sila sa Europe, nagkalat na sila sa Russia. Kaya yung Pilipinas noong time na yun, may history tayo na tinanggap natin yung mga refugees ng mga Hudyo. Hindi lang yung noong panahon ng gera, pati yung mga Hudyo na displaced sa Spain, na-persecute sa Russia, kilala kita tumanggap ng mga Iranians na mga refugees, kilala rin ng Pilipinas na tumanggap ng mga Vietnamese refugees. Diba? So, parang gano'n, cycle yun. But, yung sa tema ng Bible, yung word na exile, hindi na lang siya naging pertaining to the cycle ng journey ng bansang Israel. Pero, tumutukoy na rin ito doon sa kondisyon natin bilang tao. Dahil sa pagiging makasalanan natin, we were removed from the presence of God. Diba? And pag ikaw ay exile, makakabalik ka lang doon sa kung saan ka nanggaling pag meron na ano. Diba? So, kung meron ka ng opportunity na bumalik, katulad na halimbawa ng Zionist movement right after World War II, nakabalik lang ang mga Hudyo sa Israel kung naging bansa sila. Diba? Sa pamamagitan ng agreement na ibang bansa na i-recognize sa Israel. So, gano'n din, yung pagbalik natin sa Panginoon bilang mga exile dahil sa ating mga kasalanan, makakabalik lang tayo sa pamamagitan ng kapayapaan na dala ng mabuting balita, ng gospel, na tayo ay nagligtas. In this way, yung condition ng puso natin, pansinin natin yung human behavior natin, that we're always longing for something that is better. Diba? So, sunod ko yan. So, lahat tayo may pakiramdam na isang pagiging exile. Okay? Dala ito ng kasalanan natin. Ito yung nagdudulot na hindi napapanatag yung kalooban natin. Diba? We would like something better. Better place, better house, better education for our kids. Diba? Parang, recently, namatay kami ng good friend the other day. Very good family friend. Kinalakihan namin yung kapatid. Ako napapaisip ako siya. At least siya matanda na. May asawa na yung nag-iisa ng anak, pero wala silang apo. Kaya si Maria at si Shiloh yung parang ginagawa nilang apo. Dahil para na rin kami mga anak mag-asawa. So, nung napatay yung lalaki, just the other day, o kahapon, so,
nalungkot din kami. So, ako napaisip ako dahil doon sa issue na yun, lagi nung sinasabi, Lord, huwag mo wala akong kukunin hanggang hindi pa settle yung mga anak ko. Take note, di ba? Tayo mga magulang, meron ganyung desire sa puso natin, Lord, huwag mo na akong kunin hanggang hindi pa settle yung mga anak ko. As if naman na pag-buhay pa tayo, magagaranti natin na pasisettle natin ang buhay nila. Di ba? There's always that something, there's a vacuum in us na better job. Sa trabaho, ang lagi natin hinahanap is security. Di ba? Sa relationship, stability. So, tayo, as human behavior, dahil sa dala ng pagiging makasalanan natin, there's always this vacuum in us na tayo ay exiled. Tayo ay pinalayas. And longing to go back to something that is better. Diba? Yun ang economy ng kasalanan. Naghahanap ka ng something better. So, ang buhay ay umiikot, ang buhay natin umiikot sa paglisan, pagsisimula, pagsasayos, paglagi, pagtira, pagpanakta, pagpapugong ulit, tapos babalik ka ulit doon. Pag nahugot ka na, isang ka ulit, magsisimula ka ulit. Ako po, for the past 20 years ng pagiging mag-asawa namin, I think we've already moved 14 different times. Mag-asawa, 14 different houses, 9 different cities, 2 different countries. Diba? So, parang cycle din yung buhay namin ng pagiging excited. Napansin din natin na sa pagiging stable, si Shamania lang yata yung stable sa amin. Like si Shiloh kasi, si Shiloh, 1 year old, lipat dito, lipat doon, bugis pa lang si Chris, 2 beses na kami lumipat ng bahay, and so on and so forth. Diba? So, yun ang cycle ng buhay. Dahil lagi tayong may hinahanap. Lagi natin hinahanap yung peace, yung kapayapaan. And we will always try to look for that. At walang masama doon. That's the vacuum that sin created in our life. Nahanapin natin pabalik. Bago ba tayo pabalik sa Panginoon? Diba? Kaya nga, ang daming religion na na-create sa mundo. Kasi nandun yung vacuum sa puso natin. Babalik tayo sa Panginoon. Tapos may isa pang religion na atheism. Atheism is also a religion. Na i-deny mo na walang Diyos. And it takes more faith denying na wala ang Diyos. Diba? So, ganun ang buhay natin. So, because of this, natin natin maintindihan sila. Lahat tayo umaasa sa bagong buhay. Diba? Bagong lugar, bagong gamitan, bagong simula, bagong tahanan, bagong sasakyan. We try to always look for something new, di ba? Although, one way or another, kakapit tayo what is old, kasi ito yung feeling natin, some of it will give us direction. Pero, kapag kakapit tayo, nang wala pa tayo nakikitang bago, kakapit tayo dun sa luma. Di ba? Ganon ang puso ng tao. We will not be able to be really settled. Diba? Not until mamatay na tayo. Wala na tayo gagawa. Mamatay na tayo. Pupunta ka sa impyerno, settle ka na to. Pupunta ka sa langit, settle ka na to. Wala ka na pwedeng gawin. Luke mentioned that. But there's a great chasm between heaven and hell na wala na, galing dyan, wala na makapunta dito, wala na makapunta dyan. Okay? And that's a good thing. I to believe na yung vacuum sa puso natin, yung mga bagay na hinahanap natin, mabuti yun. Kailangan natin mabigyan natin ng direksyon kung paano natin hinahanapin yung mga bagay. Kaya, okay, sa bago nating tahanan, we would always like to be settled, diba? Yun yung bagay na, kasi nung create naman tayo, yung create si Adam and Eve, ang intention was for them to settle sa Garden of Eden. Nung nagkasala sila,
nandun pa rin yung desire nila to settle for something that is better. So nagkakaroon tayo ng bagong tahanan. Na umaasa tayo na magiging maayos, maganda, maginhawa, malinis, mabango, mapayapa, ang ating paglagi at pagpanatag. Pagpanatag it means yung pag-root ka na dun sa isang lugar. Diba? Yun yung inaasam ng tao. Kaya, pansinin niyo yung mga lugar na puno ng krimen, ito rin yung lugar na madumi, mabaho. Diba? I mean, I'm not discriminating in those places na meron ganon. Kaya kasi ninyo, nung sisto na yung mayor, lumiwanag yung Maynila, ano nangyari sa krimen? Bumaba yung krimen, di ba? Kasi exposed yung kasalanan ng tao, yung ginagawa niya, di ba? So tayo, aasa tayo sa someday na meron tayong bagong tahanan. Na bagong tahanan, bagong lugar, at ito siya dapat i-settle. That is spiritual. At kung ano yung bagay na dinideserve na someday spiritually sa buhay natin, nag-manifest yun kung ano yung gusto nating gawin habang buhay pa tayo ngayon. Kaya si Pedro, ini-insist niya yung mabuhay tayo ng mapayapa, mabuhay tayo ayon doon sa gusto ng Panginoon. So, I hope we have this agreement. Kasi hindi ko mabibigyan ng justice yung sinasabi ni Pedro, not until we believe na ito yung kondisyon ng puso natin. Para para isang Kristiyano, isang atheist na magtatalo tungkol sa morality. Pero pareho silang naniniwala na bawal umatay, bawal magnakaw, bawal manakit. Pero ano yung basihan nila pareho? So yung Kristiyano, basihan niya yung kanyang pananampalataya, yung sinasabi ng Diyos. Ano yung basihan ng atheist na may yung siya na kasalanan na masama ang pumatay, magnakaw, manakit ng iba? Ano yung magiging basihan nito? So kailangan meron common ground kung ano yung pagbabasihan ng morality natin. And with this, gusto kong bigyan ng emphasis sa mga bagay. Anong pag-asa nga ba ang meron tayo sa bagong buhay? So, tinatawag tayo ng born again. Tinatawag tayo ng born again Christian. Tinatawag tayo ng mga mananampalataya. And in so many passages in New Testament, lagi sinasabi na ang mga mananampalataya ay a new creation. The old is done, the new has come. Diba? Na you pursue the race towards the goal. Ibig sabihin, meron kang bagay na iiwanan. Diba, si Pablo, inano naman tayo na tayo ay mga athletes. Diba, parang tatakbo sa karera. Hindi ka naman makakarating doon sa goal mo kung hindi mo iiwanan kung saan ka nagsimula. Diba? So, si Apostol Pablo, sinabi niya na tayo ay mga sundalo ng Panginoon. Hindi ka pwede maging sundalo kung ang pag-iisip mo ay katulad pa rin ng isang sibilyan. Hindi ka pwede maging mananampalataya ni Kristo na katulad ng sinasabi ni Pedro rito, that you are conformed to the passion of your former ignorance. Hindi mo pwede i-claim na mananampalataya ka, pero mabubuhay ka pa rin doon sa mga bagay na hindi mo alam dati. Kung ano ba mananampalataya ka ngayon, at pinadiscover ka, hindi pala pwede yun. Then of course, yes, you will be, in one way or another, there's still consequences. Pero by grace of God, ikaw ay pinatawad na. Pero kung ikaw ay mananampalataya ka, pero consciously mo pa rin ginagawa yung mga bagay na sinasabi na huwag mong gawin, then that's something different. Diba? Kaya ano nga bang pag-asa meron tayo din sa pagiging bago? Sa bagong buhay natin. Yung bagong buhay natin, yung pagiging born again natin, kung i-measure natin yung lifespan natin dito,
kumpara dun sa magiging lifespan natin sa eternity, bago lahat ito hanggang mamatay tayo, kahit ano pa ang edad mo. You have to understand that. So, bago pa rin yun. So, you have to ask yourself, ano nga bang meron sa pagkakaroon ng bagong buhay? So, pag may bagong buhay ka na, kailangan bagong pangalan ka. Nasa Bible, si Abraham, si Sarah, si Paul. Wala si Paul, hindi naman bago yung pangalan. It was alliteration of the name. It's technically still the same, di ba? So kung alam mo may bagong buhay ka na, ano ang kailangan mo? Di ba? Ano ang gagawin mo dun sa bagong buhay na yun? So, these are the things that we have to flesh out kung sa sinabi ni Pedro sa mga bagay. Una-una, sa ating bagong buhay, malinaw at may dahilan ng ating pananampalataya. Okay, take note of that. Hindi ka naniniwala sa Diyos just simply because gusto mong maniwala or it is an alternative to other belief. At ito ay dahil sa pagpapahayag ng banal na Espiritu tungkol sa kaligtasan ni Kristo. Hindi ka naman pwedeng maniwala at hindi ka rin naman pinibigyan ng pabuya ng leading ng banal na Espiritu na ito yung bahalag na dapat nating paniwalaan. Inano ko sa Tagalog. Pero sabi dito ni Pedro, kaya nakagay mo maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi mo naman gagawin kung ano yung tama na hindi ka kumbinsido na meron dahilan at malinaw yung utos ng Diyos. Di ba? So, sabi ng Panginoon, sabi sa New Testament, live peacefully with others. Sa New Testament, sa Old Testament, seek peace and pursue it. Diba? So, hindi mo naman gagawin yung bagay na yun nang hindi ka naman kumbinsido na tama yung bagay na yun. Diba? Sabi nito, magpahatatag kayo at ubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang dahil sa inyong pagpapalang sa Yesu Cristo. So, yung bagong buhay natin, hopeful tayo doon sa pagbabalik ni Cristo. At dahil alam natin na babalik si Kristo, kumbinsido tayo na babalik siya, pinagbilinan tayo kung paano tayo mamumuhay habang nag-aantay tayo sa Kanya. Malinaw sa atin yun. Sa bagong buhay natin, malinaw natin na gagawin yung mga bagay na yun. Diba? Malinaw din na ihahayag natin yung salita ng Diyos sa ibang tao. Kasi kumbinsido tayo, matotoo ito. Natutuwa tayo, kaya nga, mga kapatid, natutuwa tayo ako, di ba, parang yung, Joseph, nag-usap kami minsan ng lumang buhay namin, ng paternity, ng cancer, and so on. Bakit tayo handang iwanan yun? Kung hindi tayo kumbinsido na may mas magandang bago sa buhay natin ngayon, di ba? Pag nag-uusap kami, mga kabase, mga kaibigan, and sometimes I get passionate with the things that I believe. Lagi na sinasabi, lumalabas na naman yung pag-activista ni Vince kasi po, Pare Vincent. So, they know me something like that. Pero lagi ko sinasabi, lumang buhay. Diba? Hindi na ako yun. Because kumbinsido ako na kung ano yung bagay na iniwan ko noon, alam ko na sa bagong buhay ko ngayon, may merong mas maganda na kung pinaniniwalaan na makikinaw at may dahilan kung bakit pinaniniwalaan ko yung bagay na yun. Diba? So, kaya regardless kung ano man ang pananampalataya ng iba, nasabi niyo, pero magpakatatag kayo, lubos na umasa, balang araw, matatanggap niyo yung reward kung bakit kayo naniniwala sa mga bagay na ito. Diba?
Kaya nga last time, diba na nasabi ko nga sa inyo, when I don't see myself somebody who's disciplined. Pero, yung isang klase, sinasabi niya sa anak ko, nayakin mo ako sa Tito Vince. Sabi niya, ako anak, sabi niya, hindi ako disiplinado, pero siya ang kayahin ko. So, parang, in that way or another, they would see something na meron na akong iniwan at yung bagay na pinaniniwalaan ko ngayon. Si Dr. Turek, isa sa mga pinafollow kong apologists, Christian defenders, sabi, mahilig siya makipag-debate sa mga atheists. Actually, hindi naman. Mahilig siya magbigay ng lecture to prove the existence of God. So, ang sinasabi niya na, sa issue ng morality, laging may ripple effect. Kung pipiliin mong gawin ang bagay na to, merong epekto yan sa ibang tao. Kung pipiliin mong gumawa ng mabuti, merong din epekto yan sa ibang tao. Hindi mo man makita yung epekto niya ngayon hanggang sa yung lifespan mo. Pero whatever action that you will do, it will always have a ripple effect towards others. Diba? If you have seen the movie, lagi mong ginagamit yung movie pa sa mga estudyante ko, yung movie na Babel, Brad Pitt. Yung desisyon ng isang tao many years ago had led to an incident doon sa buhay ng mga tao sa kasalukuyan. Diba? So, yung desisyon lang ng isang kapwa na mag-hunting siya sa Middle East or Africa ba yun, iwan yung gamit niya, ang mga baril niya, yung bala niya, of course, somebody to die, of course, somebody to lose his job, and so on and so forth. Yung ripple effect. So, ang sinasabi ni Pedro dito, huwag na tayo mag-conform dun sa former ignorance natin. And the reason for this, and mababasa rin natin ito sa mga susunod, other than Peter convincing us to present ourselves as somebody who lived for God, definitely kasi naniniwala siya na meron din itong ripple effect sa ibang tao. So kung ano yung pinaniniwalaan natin ngayon, definitely may epekto yan sa mga anak natin, sa kaibigan natin, sa kapitbahay natin. It will have an effect. And pag na I just pray si Shiloh hindi na danasin yung mga pagiging natin sa dati. Kasi the way that he would reason out, parang ako yun. So, I hope na, I mean, positive naman yung mga sabi, nga dati hindi natin paniwala, pero na-realize ko sa mali, kasi natin ako dati. Again, sa bagong buhay natin, malinaw at may dahilan ng ating pananampalataya. Ang bagong buhay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na suriin ang mga bagay na pinaniniwalaan natin at lumagos sa katotohanan. You don't expect a broken person to be at peace with God. Diba? You have to remember that. Hindi ka, alam mo, meron kami mga, kami ni Chris, for the longest time, magkasama kami sa trabaho. We always, naranasan namin magtrabaho kasama mga mananakit, kaya nakaranasan din namin magtrabaho sa PRD. Tapos sa namin, we always put high regards sa mga action ng mga believers. We are more gracious dun sa mga hindi mananampalataya. Kasi lagi namin dahilan, what do you expect from a broken person? Diba? Sa taong hindi naniniwala sa Diyos or hindi nananampalataya sa kaligtasan ni Kristo, you don't expect that they would choose the right way. Diba? At, diba, lumaki ako na mayroong Biblia sa bahay.
But for the longest time, hindi ko naiintindihan kahit pa paulit-ulit kong basahin. My first Bible is a New Testament na Tagalog Bible na iba rin ng pare doon sa parish namin doon. And I tried to read that at that young age, around 7 or 8 years old. Wala akong maalala na natutunan ko noon na pinasa ko yun. Diba? And the moment that I have given my life to God, that I made a decision na makasalanan pala ako, the first step. And every words here have become so different from the time na nababasa ko to. As young as 8, 9 years old, memorize namin magkapatid for God so loved the world. Pero not until the time na ako ay college student na na-realize ko na bawat parte ng salitang yun, may malalim na dahilan. You shall ever believe. Ano yung ibig sabihin ng believe? Hindi siya yung believe na pinaniniwalaan natin paniwala na. Diba? Sa bagong buhay natin ngayon, binibigyan tayo ng kalayaan nito. Masuriin yung dahilan ng ating pananampalataya. Kasi sinabi ko kanina, mayroong dahilan kung bakit tayo naniniwala. Malinaw yun. At sa bagong buhay natin, binibigyan tayo ng kalayaan na gawin yun. Binibigyan tayo ng kalayaan na suriin yun. Kaya sabi ni Pedro, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. How would you distinguish what is right and wrong there? Is totally different from how you distinguish what is right and wrong now na ikaw ay isa ng mananampalataya. Bago mo pa kinilala, noong panahon na hindi ka pa kumikilala ng makasalanan ka, iba yung standard ng morality. Ngayon na kumikilala ka na sa Diyos, at pinikilala mo makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno at wala kang ibang paraan para bumalik sa Diyos kundi sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Iba na rin yung pananaw mo sa kung ano iba yung masamang hilig ninyo. Diba? For example, when I was younger, I would always defend yung idea ng pag-inom. Okay? For example, ang lagi kong sinasabi dati, ano ba yung first miracle ni Jesus? Diba? Tapos pilosopo pa ako nun. Tapos sabihin mo, diba naman yung alak ko nun eh. Ano ko na yung mga alak ko? Sabi ko nga, nalasing yung mga tao doon sa diba? Okay. So I try to defend that. Okay. Now, mas matanda na akong Kristiyano. I don't impose that you follow the same thing. Kasi hindi naman sinabi sa Bible na kasalanan ako ng mga alak. Magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin ko sa inyo kasalanan yun. Ang sinasabi sa Bible, kasalanan na malasing. Pero hindi sinasabi kasalanan ng uminom ng alak. Okay, take note of that. Kahit si Luke, sinabi niya kay Pablo, di ba uminom sa ng alak na Pablo? Magabot yung sakit mo sa tiyan. Diba? So, in your first miracle, but this is the thing. I've learned not to condemn people, especially Christians, who drink. Diba? Meron pa kami dati. Ito, close na close, kilala niyo siya, pero hindi ko na sasabihin yung pangalan. Close na close ako sa tao ito. And I really, to the point na, we're really good work brothers, alam namin yung hindi ko para isa't isa. I would condemn him for going to parties and drink.
Diba? Yung mga corporate parties daw nila, kasi galing siya sa isang malaking kumpanya. I would condemn him because of that. Tapos, nung nagpapasure na ako, na-realize ko na I have at all no right to condemn other people. Hindi pa rin ako umiinom. Kumbinsido pa rin ako na, but ano yung pagbabago dun sa pananaw? Because of my new life, I was given the freedom na sabihin na my life is not holier than that other person. Nung siya rin nagmamature na bilang isang Kristyano, although mas matanda siya sa akin, hindi na na-realize sa sandali. Hindi siya tumigil ng paghinto ng ino dahil kaya sabi niya makasalanan. Pero huminto siya ng pag-inom kasi he doesn't find any purpose in his Christian life now. Diba? So, pansinin ninyo, hindi naman nagbago yung stand ko, pero nagbago ako ng pananaw kung paano ko tatratuhin yung ibang tao sa ganung point of view. Diba? Ito naman, nakikita ko na rin yung issue na LGBTQ. Diba? Ako, grabe ako dati. Ako, sorry for the language, masumog kayo sa impyerno ng mga bakla. And I said those words before. Really said those words before. But as I continue to mature, diba, yung masamang hilig ko to condemn other people, diba? Yung old life of self-righteousness. Ngayon ko na-realize na, sandali, I'm not fully these people who try to seek God and struggle those kind of things. I still stand on that issue na one man, one woman for life. Diba? I still stand na babae para sa lalaki at lalaki para sa babae. I still stand on that. But the way that I see other people, that have changed. And ano ang nagbigay sa akin nun? Of course, knowing the salvation of Christ, yung bagong buhay na yun, ang nagbigay sa akin ng karapatan, makalayaan, na masuri ko sa dali, mali pala ako dun sa bahay. Napag-usapan na namin yun. Si Kwento Matigay sa Christmas tree. Doc na. Ito ay na-peso na. Sasabihin ko na, kasi open na yung Christmas tree, nagtatago pa kami dati dyan. Nagtatago pa kami dyan dati. Pero may gusto ng Christmas tree, ayaw ng Christmas tree. Tapos, one thing na narealize ko na pumunta ako ng China, di ba, binigyan namin ng picture ni Santa Claus in the middle of the year, July. Kasi akala ng Chinese landing nila kami, yun yung daan namin sa Santa Claus. Isabit daw namin sa bahay. Doon ko na-realize that those symbols would only greatly depend on how much you give value kung ano yung mga bagay na sinisimbolize mo. Diba? So, ngayon, na meron akong dalawang medyo na-realize ko sa dalawa, lumapot na rin yung puso ko sa idea ng Christmas tree. At hindi ko kailangan i-condemn yung mga tao naglalagay ng Christmas tree sa bahay. Sabi ko, parol na lang, mag-Christmas tree, hindi naman biblical yan. Diba? Parol na lang, kasi yung star at least biblical yun, diba? Pero yung mga hindi para ng balat eh, nagsasabi nyo lang parol sa bahay. Sa simple. Diba? So wala akong karapatang i-condemn sila sa bahay. Still, I hope you understand, same stand, but different way and how to see people. Yung bagong buhay ang nagbigay sa akin ng kalayaan. Okay? Next. Sa ating bagong buhay, umasa tayo sa hostisya ng Diyos. Whatever suffering that we have here, matatapos at matatapos din yan. Diba? Na ang kanyang paghahatol ay tapat sa kanyang mga pangako. You have to understand na yung grace and mercy ni God would always be tantamount sa kanyang kasi. Okay? So, parte ng pagmamahal ng Diyos
Na kung ayaw mo sa kanya, ayaw, meron kapalit yun. At kung gusto mo sa kanya, may kapalit yun. Yun yung bagong buhay, yung sa bagong buhay, yun yung nagbigay sa akin ng understanding. And believe me, mga kapatid, marami ng punto sa buhay ko na I doubted our faith. I would like to leave our faith. Diba? Katulad na rin, there was an instance in my life na, is there a purpose for being a believer? Na kung yung mga tao sa paligid mo ay hindi naman sumusuporta dun sa bagay na tinawag ka ng Diyos na gawin. As petty as that. Parang gusto kong talikuran yung Diyos. Dahil doon. Tapos may nagsabi sa akin, kung tingnan yung pangako ng Diyos, doon sa kung paano namumuhay yung ibang tao. Wala na namang ibang basihan ng pangako ng Diyos, kundi yung Diyos tayo din. Diba? Those people are sinners like you. So, you don't have to condemn what you believe because of what you see from other people, from other believers. Diba? So, kung halimbawa, yung mga, nung bata-bata pa po ako, I give regards to pastors, yung mga mega church pastors. Hindi na siguro na, siguro yung mga iba nito, mga kilala na, Squadron, Hindi Graham. Recently, sino yung speaking goodbye? Joshua Harris, Wabi Sakabayas. Alam niyo ba paano nangyari kay Joshua Harris? Apostate, tinalikuran niya ang pananampalataya at nag-story pa siya sa mga LGBT. Diba? Wabi Sakabayas, great apologies. Diba? Talagang, tapos, malalaman mo yung controversy niya tungkol sa kanyang infidelity. Diba? Kung doon mo pagbabasihan yung pananampalataya, yung pinaniniwalaan ng hustisya ng Diyos, kung paano niya tayo hahatulan, tumalikod na ako sa pananampalataya natin. Medyo makakao ito, pero alam na yung say, sabi ni Pedro, walang pinapabura ng Diyos. Nahatulan niya ng mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Yung, kung halimbawa sasabihin ko na, ay, sige lang, hayaan natin yung mga politiko na yan, wala na tayong magagawa. Iba na tayo sa gobyerno natin kasi wala na magbabago eh. Diba? Then we don't believe mahahatulan ng Panginoon lahat ng kasalanan ng tao. Kung gano'n yung mindset natin, at hindi tayo magpipilit na baguhin din yung buhay ng mga tao sa paligid natin, eh wala tayong pinag-iba sa mga tao hindi umaasa na iniligtas sila ng Diyos. And why do I recognize God's justice? Na balang araw, pagbabayaran ko din yung mga bagay na ginawa ko. Kaya tayo may prayer of confession para ipaalala sa atin yung paghahatol ng Diyos, yung hustisya ng Diyos. Yes, by His grace, we are already past the judgment of eternal damnation. Pero ano na yung susunod doon? Yung susunod doon, yung patuloy natin pagkilala sa justice niya, na meron pa rin consequences yung actions natin hanggang ano. Diba? Hindi naman tayo infallible, hindi tayo invincible. Ligtas na ako! Tapos, maneho ka ng walang habas, diba? Tapos, aksidente ka, maputulang ka ng paa. Ligtas naman ako, pag namatay ako. Yung bagay ng mindset, diba? Pag naputulang ka ng paa, hindi naman dahil ikaw ay ligtas, itutubo yung paa mo. Diba? Pati yan ang hustisya ng Diyos. Diba? So, dahil alam ko na may bagong buhay ako sa Diyos, I would persevere the idea na may mga bagay pa rin ako na magkakaroon ng hindi magandang epekto, maling desisyon
Nasulat niya, nasabi ko sa inyo, ang hindi ko makapag-debate. Kahit sa mga hormones, sabi ng mga business ko, ako mukhang hindi na mag-iman na napalataya. Pinagmalaki mo pang pastor ka. Pinagmalaki mo pang baptist ka, di ba? So, umaasa lang ako na kung makikita ng banal na Espiritu na parang araw, pagkakaroon sila ng pagkakataon na makilala. Diba? Pero yung bagong buhay ko ngayon, dapat kumikilala rin sa hostisya ng Diyos. I'm more careful now with the things that I say, with the things that I do. Simply because I do understand na hindi ko man siya pagbayaran ngayon. Meron siya magiging epekto sa ibang tao. At magiging responsibilidad siya pa rin. Diba? So, naiintindihan ko na yun bagay. And lastly, ang bagong buhay ay nagbibigay ng kagalakan at kaligayahan. Ang buhay kasamang iba na may kaparehong pag-asa na inaasam natin. Again, uulitin ko, bakit pa tayo magkakasama dito? Because we have a common identity. Yung common identity na yun, yung kagalakan natin at kaligayahan natin sa ating kaligtasan. Diba? Nung nandun tayo sa church retreat, naging sa family retreat natin, it had, in one way or another, magnified na, regardless of, parang tayo isang malaking pamilya, diba? That people point na, I hope na mas naiintindihan natin that, na meron certain exclusivity yung ating grupo, di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na, and please, I stand on this. One time, nireview ko rin si Shadow dito na yung regarding sa pag-respect sa ibang tao. Kasi sinabi niya, yeah, Daddy, anyway, we're all the same. We try to believe it. No, sabi ko, no, not all religion are the same. You have to understand that. Dapat ko sa kanya yun. Sa oras naman ng palataya ka, meron kang allegiance. Meron kang allegiance dun sa pamilya ng Diyos. At you put yourself in that allegiance kasi nakikita mo na yung kagalakan na meron ka bilang isang ligtas na nilalang. Nakikita mo din dun sa iba na gano'n ang kaligtasan at pag-asa na meron sila. Okay? Sabi nito, at dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo, at dahil nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo, magmahalan kayo ng kaus-puso. Diba? I would not imagine that na kayo magiging parte ng buhay ko. Diba? But because we have the same hope in God, hindi mo na pwedeng, hindi mo na pwedeng paghiwalayin yung idea na meron tayong dahilan kung bakit tayo nagtitipon dito. Diba? Diba? Bakit tayo pare-pareho mahilig kumain? Maliit lang pero maghanda eh. Dahil lumang sa karagay ng pesta. But see, I hope you see the point. Diba? Sabi nito, kasi pareho yung katotohanan na pinaniniwalaan natin. Pareho natin alam at nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Diba? Sabi nito, alam natin na kailangan natin mahalin ang isa't isa. Diba? It's the same hope. Ito yung binibigay ng bagong buhay sa atin. Kaya mga kapatid, ikaw ba? I mean, one thing that I really love about us is the way that yung paano tayo bumiti sa isa't isa,
paano tayo magtawanan, paano tayo magbiruan sa isa't isa. Ngayon, at naluluto lang tayo ng hotdog, nalaglag mo ka. Kahit natin, gusto nito natin. Sipin nyo, yan ang buhay nyo, di ba? Sipang tao pa yan, di ma-offend na. But tayo, we accept those realities. We accept those things. Kasi truth sa atin yung mga bagay na yun. Diba? Sipin mo, papasok ka sa isang church, lahat nakasibakot. Paano kaya nararamdaman yung katotohanan na nililis na kayo sa inyo? Tapos wala na. Diba? Isipin niyo yun. Diba? Isipin niyo yun. But again, new life have given us joy, the hope, yung ability natin to always be hopeful, yung ability natin tumawa, magbiruan, mag-asaran, to see each other beyond Sundays, to see each other beyond what we try to say to other people, di ba? Yung struggles ng bawat isa, that we mourn, we are sad, dun sa mga namatayan, katulad ng panahon ni Musari sa iba, Tito Romy, di ba? Nandun tayo. Because it's with each other. Meron nagkasakit, we were mourning, di ba? Because yun yung binibigay ng bagong buhay sa atin. So, I hope, brothers and sisters, na kung ano bang yung pinaniniwalaan natin bagong buhay natin kay Kristo, ipaglaban natin. Ipaglaban natin every opportunity that we will grow in faith. Kaya tayo yung sinasabi nito ni Pedro, sabi natin, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ. Alam natin what binds us together. And that is the precious blood of Christ. Let me close with this question. Ano mahalagang bagay sa iyong buhay? Naging po talaga ako sa ang handa ka na ibigay para sa isang bagong buhay. Kung alam mo, take note of this. Kung alam mo meron mas maganda, mas inaasam mo, mas alam mo hindi na mawawala ever since, ano yung kaya mong ibigay para ito? Ano yung kaya mong isuko? I realized yung story ng isang tao na nakahanap ng treasure sa isang lupain. Anong ginawa niya? Binenta niya lahat ng kanyang ari-arian para nilitin yung lupain na yun. Para ang piling kung ano man ang yaman na meron. We already have that in Christ. So ano pa ba yung handa kang ibigay so that you could always fight for the new life, the new hope that you have in life? So, dati, ako, one of the things na sasabihin ko dito, yung pangarap ko sa buhay. Sinuko na ko na maging artista. Sinuko ko na maging presidente. Seriously, ang dami kong pangarap sa buhay, but I realized na it's not compatible with the new life that Christ has given. Hindi ba ako tinawag ng Panginoon na maging mayaman, maging sobrang talino, but He called me another thing. So that I could always mature in Him, that I could always discover new things about our faith. So, tatanungin ko din, ano ba ang kaya iwanan? Para patuloy kayo umago sa bago. Take note,
Ano man ang new life na meron tayo ngayon dito, maiksi yan sa kung ano meron nag-aantay. Ano yung gagawin mo ngayon para ipaglaban yung nag-aantay sa Maraming po tayo.